Lahat po ng mga nangyayari dito sa ating bansa ay ating binabantayan, lalo na po ng aking mga channel for information at for education. Balitang politika, balitang may kaugnayan sa laban sa korupsyon, balitang may kaugnayan sa sports, at balitang may kaugnayan po sa ah, impeachment trial. At higit sa lahat po ay yung sinimulang kailangan nating tulungan at huwag pabayaan ang matagal nang pahirap sa bayan na system loss. Business po yan, pero matagal po tayong naging biktima na halos 25 years. So dito masusubukan natin ang totoong political will ni Pangulong Marcos Jr. ng gobyernong ito. Kasi dito sa laban ng system loss, na pagkalugi ng di umano ng mga power producer, ipinapasa sa mga consumer. Dito po ay siguradong rereklamo, papalag, lalaban ang mga negosyanteng tatamaan. Ngayon pa lang, ang sagot ng mga negosyanteng nandito sa likod ng negosyong ito, sinong magkakargo, sinong magbabayad ng system loss. Ayan, kung tatanggalin sa consumer. Ayan ho yung isipin mo. Yun ang tanong nila. Hindi mo lang nag-offer na ating pagtulong-tulungan kung paano maresolba ang system loss. Hindi po ganun ang offer. Ang tanong kaagad nila, sino magbabayad nito kung aalisin sa consumer? Para bang gusto nila agad palabasin, gobyerno ang mag-subsidize. Abay, tayo pa rin ang magbabayad doon. Ito pong energy, elektrisidad, ay negosyo ng pribadong sektor. Ang gobyerno nagre-regulate lang. Ang gobyerno ay may mga policy lang tungkol dyan. Pero ang mga producer nito ay mga big-time businessman. At sila talaga ang kumikita, walang lugi. Kasi yung mga nawawala nga o nasisira ng mga kung ano-ano mang kailang facilities, yun ang tinuturing na pagkalugi nila, ipapasa sa system loss ng mga consumer. Kaya dapat mabago na yan. Kaya nga yung ipiralo, yun ang dahilan, kaya dapat ay maamyandahan. Ngayon, ang pinakamagandang balita, seryoso ang gobyerno at ang mga senador labanan ito at ng mga kongresista. At siyempre, yan ay sinabi ni Pangulong Marcos, di natin makikita yung coalition ng Senado, ng Kongreso at ng Executive Department para labanan ito. Katakot-takot pong paglalabi yan, maniwala kayo. Gagawa at gagawa ng paraan ang mga negosyanteng mapigilan ito nang hindi mabawasan ang kanilang kita. Actually, ang pinag-uusapan dito, kita, hindi naman lugi. Yung kita nila, ayaw mabawasan. Ayaw nilang malugi, kaya pinapasa ang system loss sa mga consumer. Napakasakit yan sa loob ng 25 taon. Ayan po yan. At ito naman hong issue tungkol sa paghahanap laban sa graft and korupsyon, binabantayan din natin. Tuloy-tuloy ang ginagawa ng ombudsman sa flood control investigation, scam, ghost project, at iba pa. Okay? Mga local and national ay tuloy-tuloy po. Ano mang kaso. Yan yan. Ito namang impeachment, ganon din. Dahil ito corruption, betrayal of public trust ang pinag-uusapan, tuloy-tuloy din. So, ilan lamang yan sa mga issue. Pero yung development, pagtulong sa mahihirap ng gobyerno, pagkalinga sa mga nangangailangan, ay ginagawa naman ng pamahalaan. Kulang lang yung information. Kasi talagang kulang na kulang ang communication office ng Office of the President para i-handle at establish nila ang lahat ng nagagawa ng Pangulo. Talagang mga volunteer lang po ng mga political vlogger kasama ang mga channel ng inyong lingkod na tumutulong voluntary. Dahil kung hindi tutulungan natin ang Malacanang, hindi nila kayang iparating sa buong Pilipinas, sa buong mundo ang ginagawa ng Pangulo. Sa totoo lang po. Kasama ako at yung marami pang political vlogger na volunteer na tumutulong. Huwag kayong maniwalang kami bayaran ng gobyerno. Hindi yan totoo. Itong gobyernong ito ay tinuturing natin pinakamatipid, pinakakuripot na presidente. Hindi yan gumagastos ng ganyan. Yung nagbibintang, iyon ang bayaran. Pero yung mga volunteer na katulad ng inyong lingkod at marami pang iba, yan po ay talagang volunteer. Wala po yan. Ni santasang kape, kailan hindi mo lang nagpapakape ang Malacanang. Sa totoo lang po. Ganyan silang katipid at ganyan silang kakuripot. Kaya masakit sa katulad namin na volunteeran, laging inaakusang bayaran, yan ay garbage ng akusasyon. Kasi wala namang resibo, walang pagpapatunay.
At itong gobyernong ito ay sobrang tipid pagdating sa ganyan. Yung mga nakaraang gobyerno, baka yun ang gumagastos sa media. Baka yun ang gumagastos sa mga social media. Pero itong gobyernong ito, hindi. Kaya kung yung mga nakinabang sa nakaraang gobyerno, yan ang nag-aakusa na itong mga nag-volunteer na tumulong sa Marcos administration ay sinasabi lang bayaran. Hindi yan totoo. Malinis ang konsensya natin dyan. Taas noo tayong humaharap sa tao. At hindi tayo ganun. Prinsipyo, lalo na ang aking mga channel. Isinakripisyo ko nga yung aking ibang mga trabaho eh. Para lang ho sa katotohanan, ba't naman tayo sasama dyan sa mga ganyang bayar-bayaran? Hindi natin kailangan yan. Maraming malilinis na pera, maraming pagkakataong maghanap buhay ka sa legal na pamamaraan. Pero hindi pera ng bayan ang masasakripisyo at madadamay. Hindi tayo kasama doon. Wala tayo sa gobyerno, hindi tayo politiko, kaya hindi tayo kasama. Okay? Kaya malakas ang loob ko. Tutukan ang laban sa korupsyon, tutukan ang pagpapail ng kaso, tutukan ang impeachment, tutukan itong mga isyu ng pang-aabuso ng ilang mga negosyante sa mga consumer na Pilipino at saka yung iba pa na mga posibleng naliligaw ng landas. Dahil bahagi ng aking trabaho ay iparating sa inyo kung ano ang totoo. Kaya magtulungan po tayo. Tulungan po ninyo ako, mag-subscribe, mag-follow kayo sa aking mga channel at kahit sino ay atin hong pag-uusapan dito. Kung nakikita natin, tama at maganda ang ginagawa ng Pangulong Marcos at ang gobyerno, tutulungan po natin yan. Pag mayroong kaunting pagkukulang o pagkakamali, babanggitin natin yan bilang constructive criticism. Kailangan po yon, hindi personal. Hindi tayo gagaya doon sa mga palamura, palabintang, o puro banta dahil yung mga yan ay madidilim ang kinabukasan ng mga walang ginawa ko hindi magbanta at saka manira dahil lang sa kanilang interest, hindi interest ng bayan. Marami pong gumagawa niyan. At kakaunti naman po ang naniniwala dyan. Majority ng mga Pilipino sa buong mundo matitino. May pinag-aralan, may respeto sa kapwa, may pagsunod sa batas, at may takot sa ating Panginoon. Sama tayo dyan. Okay? Yun hong mga nagtatapang-tapangan. Walang takot sa batas, wala rin takot sa ating Panginoon. Si Lord na ang bahala sa kanila. Di ba? Meron po mga ganyang klaseng tao. Sa totoo lang ginawa na nilang hanap buhay yung ganon. Ay hindi tayo sasabi dyan. So magtulungan po tayo. Lalo na po ngayong maraming mga issue, lalo na po yung controversial na Pax Selica. Naku, marami yung issue yan. Maraming paliwanagan yan. Hindi pa ho yan final. Sa November, magkakaroon pa ulit ng mga meeting agreement sila. Hindi pa ho yan final. Nagsisimula pa lang, kaya maraming impormasyon dito na maaaring malinlang kayo. Maraming information dito na malilin lang talaga sila dahil ayaw nila. Meron naman hong mga impormasyon talaga nagsasabi kung ano ang kabutihan nitong malaking business na Pax Selica. Yan po ay napakalaking negosyo sa buong mundo o sa malaking mga bansa. Tayo ay kasama dyan simula ngayong taong ito. Kaya ho nagkaroon ng plano na dito ay ilagayan dyan sa Central Luzon.